Alright mga pre. Ngayon, tuturuan ko kayo kung paano maghalo ng Pioneer non-stag epoxy sa marine epoxy. Sa mga walang alam dyan, sa mga baguhan, tuturuan ko kayo kung paano maghalo na smooth ang dating. Alright, non-stag kasi ito. Napakalagkit ito. Mga baguhan, kung matuto, ipanoorin nyo hanggang dulo. Ituturo ko po sa inyo kung paano maghalo ng mga ganito. Lalo na dito. Ito kasi yung mga ginagamit para pangdikit gumagawa ng baka. Kaya napakalagkit. Tuturuan ko kayo kung anong technique. Technique lang to. Para sa mga baguhan lang to ha. Yung mga may alam na, pakisuportan lang mga idol. Suportahan lang tayo. Para lang to sa mga baguhan na gustong matuto, na wala silang alam kung paano halo na hindi mahirapan, na smooth ang dating. Kaya nito, or kahit anong klaseng epoxy, halo kasi yung ginagamit ko. Haluan ko ng kunting lacquer thinner para smooth ang dating, hindi ka mahirapan pag halo. So, madali pang matuyo ito, gundo lang, matuyo na agad. Ito lang ang ginagamit ko. Ito lang technique ko pag maghalo ako. Kaya nang gumagawa ako ng mga cabinet, hanging cabinet, drawer cabinet, or mag-asimbol ako ng door jam. Ito ang ginagamit ko, epoxy. Kahit ang epoxy, basta epoxy. Pero mas maganda yung non-stag. Yung ginagamit pang dikit sa gumagawa ng bangka. Marine epoxy. Napakatibay. Oh, ito lang yan doon. Hindi pa mahirapan. Smooth ang dating. Kasi alam mo, pag hindi mo hinaluan ito ng lacquer thinner, napakalakit. Mahirap kang maghalo. Hindi gaya nito, may lacquer thinner, madali lang ihalo. At smooth pa. At saka, lacquer thinner lang ang gamitin mo pag maghalo ka. Huwag kang gumagamit ng ano-ano. Huwag kang gumagamit ng pin thinner. Kasi yung pin thinner, iba yun. Hindi kagaya sa lacquer thinner. Yung lacquer thinner, alcohol kasi yan. May halong alcohol. Oh, diba? Balik lang. Okay. Ayos. Ayun lang. Alright mga doon. Kung nakatulong, like and share. Activate ka ito notification na kalabas natin araw-araw. Nandito na lang. Hanggang sa muli, sa next video. God bless you, bye-bye.